Rejoice, brethren, your deliverer is in your midst. And when we talk about these things, it's like dapat daw tayo magbunyi, maging masaya, maging maligaya, magalak sa sitwasyon na meron tayo ngayon. And ito po yung binibigay sa atin ng Panginoon. Even if what we see right now in the natural, in opposition to the spiritual is different, medyo naiiba siya uh, sa physical, ay sinasabi sa atin ng Panginoon that we should rejoice. Sapagkat hindi niya tayo pababayaan, siya ay ating kasama. No? Siya ay ating katuwang at katulong today. And when God says this, mas maintindihan natin ito pag tinignan natin yung salita natin, Panginoon. Una, Psalm 59:1-2 in the New King James Version, deliver me from my enemies, O my God. Defend me from those who rise up against me. Deliver me from the workers of iniquity and save me from bloodthirsty men. And it's like, parang nangingi ka ng tulong sa Panginoon, na i-deliver ka. No? And when we say this, it's as if meron tayong kaaway, meron tayong mananakop, meron tayong occupier sa ating mundo ngayon. And we are not new to these things. So if you've been listening to Ancient Doors Church preaching for some time now, you would understand that we are talking about the New World Order. And maybe you might laugh at this pagtatawanan mo ang inyong lingkod, but it is okay because even the presidents of the nations are speaking about it, that they believe that they should be part of the New World Order. Yan po ang pinag-uusapan ngayon. And sakto-sakto sa tema natin ngayon ay meron pong kaganapan na nangyayari po sa ating mundo ngayon. And mag-start ito ng November 30, nag-start ito, until December 12. The plan is to have a World Climate Summit or WCS, or ito po ay pagsasama-sama ng mga ibang nasyon sa buong mundo, iba't ibang nasyon, nations, or countries, upang pag-usapan yung pagpapreserve daw ng ating mundo. And mind you, ito po ay isang plano kung saan they're planning to control everyone. To have a monitoring device, monitoring identity para sa bawat isang nilalang sa mundo na to, para daw mas madali daw nilang ma-check ang ating carbon emissions. Para kung ikaw ba'y nakakasama o nakatutulong sa ating climate, ng ating, sabi nga nila, Mother Nature. But we know that this is a demonic term. There's no Mother Nature. There's only nature, and God created that nature. We were never created by nature, but they want us to believe that we evolved from something, from bacteria to different elements of nature, naging monkeys or apes or primates until naging tao. This is what they want us to believe, that we are subject to nature itself. But we are not subject to nature, but we are the master of nature itself. So meron po nagaganap ngayon na summit. At itong summit na to ay they're talking about their 7-year plan. Meron silang 7 taong plano na mag-i-start na about peace and safety that they are telling us sa kanilang mga plano. And in coincidence, maybe you have heard about the new pneumonia epidemic coming in from China, and it's spreading around the world right now. Now, we're not talking about panic or whatsoever, but we're just comparing it in what happened during the COVID era. No? At after noon, binigyan nila ng enforcement ng kanilang mga iba't ibang plano, ng kanilang mga medical dictatorship ang buong mundo. The same way that they're planning another one. Now, whatever plans that they have, kapatid, whatever mandates ang kanilang ginagawa, mind you, sabi nila meron silang 70 mandates. So 70 na mandato yung kanilang itatatag in cooperation dito sa 7-year plan na meron sila sa kanilang climate summit na tinatawag. At bawat araw ng meeting nila, merong mga days. At nakakatawa doon kasi when I looked into it, kapatid, yung 7th day is the day of rest. It's like they're mocking God. Binigyan nila ng iba't ibang terms yung mga pero yung 7th day, ginawa nila the day of rest. Ganito ka-bold itong mga leaders na to na gumagawa ng kalokohan na to.
Pero ang tinuturo sa atin ng ating Panginoon is to rejoice. So brethren, rejoice, your deliverer is in your midst. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Whatever it is that they're planning against every one of us, tayo mga nasa laylayan ng lipunan, it doesn't matter because the Lord is still in control. Hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Kung the Lord has given us the passage para makaligtas tayo sa mga kaganapan nitong mga nakaraang taon for almost 3 years ng kanilang medical dictatorship, gayon din hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon ngayon. Kung nagsimula siya noon, gayon din ngayon gagawin niya. Same God, kapatid. The same today, yesterday, and forever. And one of the parallels in history nitong bagay na to, kung saan merong plano ng pagpapaunti ng populasyon ng buong mundo para daw yung population ay ma-curve at nang hindi masyadong matindi yung kanilang threat sa humanity. In the same way, ganito rin na nangyari sa panahon ng Egypt, sa panahon ng mga pharaohs or the Egyptian pharaohs. In the past few days, I was able to watch a film and it was The Prince of Egypt. It's not biblically accurate, kapatid. Hindi po siya accurate biblically. But it doesn't matter. What it gives us is a glimpse doon sa animation or sa portrayal kung ano po nangyari sa panahon ni Moses at ng time of Exodus. Yung sila po ay naging slave, itong mga Israelites, until sila po ay nakalabas doon mula sa power of the slavery ng Pharaoh. And why is it so much applicable to us right now in our generation? Kasi nung panahon ni Moses or ni Moises ay pinalano din, nalipulin ng Parao ng Egypt ang lahat ng mga tao nung panahon na yun. Technically, lahat ng mga bata uubusin. That's the big plan of the Pharaoh. Kasi nakita nila, ang dami na ng mga bata. They can be a threat to our resources. That's number one. Maubusan tayo ng pagkain kasi mga Hebrew sila. Sila yung mga Israelita. Hindi naman sila mga Egyptians. Sino ba sila? Saan sila galing? Let us remember na nakalimutan po ng mga Egyptians, bakit ba nandun yung mga Israelites na ito? And we go back 300 years before. They were there because of Joseph. God made Joseph a leader in Egypt. And through Joseph's history or story, ay ito pong mga Israelites ay nakaligtas sa matinding taggutom. Sila po ay nakapasok sa Egypt at naligtas sila. Pero yung kasaganaan na yon, yung ginawang mabubuti ni Joseph, no? Sa buong Egypt o Egypto ay nalimutan po ng mga pharaohs. And so when they saw that there are so many Hebrews, teka, ubusin natin sila, napakarami. Palitan niyo ng bilang yan. So ang unang-una po rito ay meron ng masamang plano itong Egyptian pharaoh. Ano po kaya yung plano na to? Siguro you might have heard yung plano na patayin ng mga bata at tinapon, di ba? Sa River Nile or sa Nile River, sa ilog ng Nile sa Egypt. Ito pong Nile River is one of the most dangerous rivers sa buong mundo in history. Why? Kahit ngayong panahon natin, wala pong nagtatry na lumangay doon sa Nile River. Why is it so dangerous? Kasi po may mga hippopotamus at may mga Nile crocodiles, one of the biggest in the world. Probably from 15 feet up and up, like umabot po minsan ng 20 feet, ang laki ng mga crocodile or buhaya sa lugar na yun. At ang hippopotamus, in our recorded history, in scientific study, is ang pinaka-delikado pong animal sa buong mundo ay ang hippopotamus. And there are other animals in that Nile River. Why is it important? Kasi po, hindi po ito nagsimula lang doon. Before po tinapon yung mga bata, yung mga babies doon sa Nile River, may naunang pong utos. The first command ng Pharaoh, sinabihan niya yung mga komadrona, no? Yung mga midwives. Nakalimutan ko yung pangalan nila, yung isa Puwa, yung isa parang it starts with letter S. Sabi ng Pharaoh sa kanila, bawat bata na lalabas, bawat baby na ipapanganak niyo sa mga Israelite mothers, kailangan patayin ng bata. Paglabas pa lang sa sinapunan, paglabas ng baby, patayin na.
So yung spirit of abortion, yung willingness na patayin ng mga bata, noong unang panahon pa yan, kapatid. This is a demonic spirit. Just like right now, the World Economic Forum, this World Climate Summit, the United Nations, the World Health Organization, they're espousing yung paglilimit ng ating population using all their techniques and strategies in the name of climate change. Kaya itong nilatag nila na climate change na yan, it's all about population control. Because they think na nakalalamang na ang mga maliliit sa kanila, kailangan nilang pakontiin para doon makasurvive ang ating mundo. Elites versus the small people. That's their plan. The same way, ganun din ang ginawa ng Pharaoh. So inutusan niyo itong mga midwives na to, patayin niyo yung mga bata, ubusin niyo yan. Hindi po nakinig yung mga midwives kasi they felt yung awa sa mga bata. Siyempre, takot sa Diyos. So nung tinanong ng Pharaoh, itong mga midwives, bakit hindi namatay mga bata? Ay nako po, mahal na Pharaoh, masyado pong malalakas sa mga bata na lumabas sa mga Israelites at hindi po sila basta-basta namamatay. So, sumunod po, may binigay na bagong commandment itong Pharaoh, bagong command. I'm asking all of you, commanding all of you here on Egypt, kill every baby na lalabas sa Israel. Sa mga Israelites dito sa Egypt, patayin niyo lahat sila. So pangalawang beses, kapatid, meaning there is really that willingness to kill. So hindi na sila natuwa nung anong ginawa nila noong 2020, 2021, yung nilabas nilang kalokohan. Pinagpapatay nila yung mga tao. Hindi lang po yun. Mayroon po silang nilagay sa mga tao na wala silang kaalam-alam ang mga taong bayan. Meron pang susunod na plano sila. Sabi nga ni Bill Gates, di ba? The next pandemic is coming. Because it's only the pandemic one. Wait for it, the second pandemic to come. Sabi ni Bill Gates. Alam niya na kasi planado nila ang kanilang mga strategy. But it doesn't matter, kapatid. No matter what it is sa kanilang pinaplanong hindi maganda, kasama natin ang ating Panginoon ng buhay. Hindi niya tayo pababayaan. Kaya dito yung prayer, no? I believe this was David who prayed this. Deliver me from my enemies, O my God. Defend me, deliver me, save me. Sino magliligtas sa atin ng ating Panginoon? Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Siya ang tutulong sa atin. So meron tayong dapat tatawagin din ng ating Panginoon. In Zephaniah 3:17, in the ESV version, the Lord your God is in your midst, a mighty one who will save. He will rejoice over you with gladness. He will quiet you by his love. He will exalt over you with loud singing. So sinasabi ng Panginoon, siya ay nasa sa atin, kasama natin, katuwang natin, katabi natin. Hindi siya yung sinasabi ng iba na malayo ang Lord, kailangan mong tumingin sa taas habang nagpapray. Kasi ang Lord ay malayo, hindi ka narinig. At ibang araw ngayon, patay ang Diyos, walang Diyos, kaya kailangan ka magtago sa bahay kapag gantong araw. Wala pong ganun. Every day, 24/7, buhay ang Diyos. Naririnig ng Diyos ang iyong puso, ang iisip, ang iyong kaluluwa. Alam niya ang iyong iniisip, alam niya ang iyong sinasabi. Siya'y nakikinig. So pag ikaw'y nasa trouble, kapatid, pag ikaw'y may matinding problema, alam ng Lord yun. Hinihintay niya na ikaw ay tumawag sa Kanya. Sapagat bago ka pa tumawag, alam niya na. Alam niya ang iyong kailangan, kapatid. Before even you pray, bago ka pang magdasal, alam na ng Diyos na nasa puso mo. Pero there is that requirement to submit to God by praying to Him. Kailangan mong mag-submit sa Kanya because He is Lord. Siya ay Panginoon. Hindi tayo, kapatid. Hindi tayo ang Panginoon. Ang bida ng ating buhay. Ang bida ay si Lord. So the Lord God is in our midst, kapatid. So He's telling us to celebrate, to rejoice. Even if may mga ganito pong pananaw, pagkakataon, may mga tao na nagpaplano ng hindi maganda sa sanlibutan. Just like the Pharaoh. Tanong, kapatid, nasaan si Pharaoh ngayon? Where are they? Where is their power? Wala na, kapatid, diba? All the empires in the world, ancient empires, the Roman Empire, the Mongol Empire, the Assyrian Empire, the Babylonian Empire, the Greek empires, even the British and the Spanish empires. Nasaan na sila, kapatid? Ngayon wala na empire, pero mayroong superpowers. The leading superpower right now is America. But they were superseded by another silent superpower, and that is the New World Order. So this New World Order is messing up with politics, with
elections in every nation to control the narrative para sa kanilang plano ng depopulation or population control. But it doesn't matter. Even if nagtatagumpay sila sa ating mga mata, sa physical, kapatid, hindi pa tapos ang labanan, kapatid. It has only begun. And later, maintindihan natin bakit. Na kahit na may nilatag na silang plano, na ilatag na nila kanilang mga strategy, in our eyes po ang wala nang mangyayari, but God cannot be mocked. He's still in control. Hindi niya tayo pababayaan. The enemy wants to deceive by making men forget about God's promises and miracles. The enemy wants to deceive by making men forget about God's promises and miracles. So, when we look back to the time of Moses sa Egypt, no? Ito po nangyari sa taong bayan. Sa tindi na kanilang pinagdaanan sa paghihirap, pagiging slave for so many years, for 300 years, ay parang napaisip na sila na wala na ang Diyos. Nakalimutan na sila, yung prayers nila hindi na narinig. Kaya nga nung dumating si Moses, bakit ka ba nandito? Bakit ka ba nakikialam? Paguguluhin mo pa buhay namin. Lalo lang kami mahihirapan. Hindi ka na sana nagsalita sa Pharaoh. Kung hindi ka nagsalita, hindi sana kami magdodoble ng paghihirap ngayon. They only looked at the power of the Pharaoh and never looked at the power of God. But this is the strategy of Satan, kapatid. So kailangan maging vigilant tayo, maging maingat tayo, maging mapagmatsyag. Kailangan mong panoorin, basahin, alamin anong nangyayari sa mundo mo upang maging ready ka. Pero kailangan habang ginagawa mo, nananampalataya ka, nagdadasal sa Panginoon. Because we cannot do it on our own, we need God. But the enemy is here to deceive us, to make us forget. Kasi ito yung pinaka-weapon niya. Mas madali tayong mawalan ng pag-asa pag nakalimutan natin ang ating Diyos, nakalimutan natin ang kanyang mga pangako at ang kanyang mga himala. The power of God we fail to see sometimes. It's what's happening. So huwag tayo magtataka kung ginagawa ito ng kaaway kasi alam niya that all of us, we have rewards from God. We're about to receive something, and before we even receive those blessings, the promised land, our own promised land, kasi bawat isa sa atin mayroong promised land. He wants us to stop before even going to that place. Para wala nang labanan, di ba? Hindi ka na makakakuha ng reward kasi wala na magiging laban dahil ikaw na mismo ang umatras. Marami pong Kristiyano ang ganyan, kapatid. Before nila makuha yung reward nila, umatras na sila. Natakot na sila, kinabahan na sila, nawala na sila ng pag-asa. But God is telling us otherwise. Huwag ka mag-give up, kapatid. In Judges 8:34 in the NASB version, so the sons of Israel did not remember the Lord their God, who had saved them from the hands of all their enemies on every side. So malinaw dito sinasabi ng Panginoon that they have forgotten. Dumating ang time pagkatapos sila lumabas ng promised land, nakalimutan na nila ang kanilang Diyos. Kaya nga lagi natin pinapaalala, count your blessings. Kasi marami sa atin, nakatingin lang tayo, kapatid, sa problema, nakatingin lang tayo sa hinaharap natin. Kaya naalala ko nung when I was in a conference, I was asked, ano nang gagawin ng Lord dito kung ganito na pala nangyayari, may New World Order, may ganyan na silang plano. So, probably 2 years ago, narinig ko yung, yung tanong. Sabi ko, it doesn't matter, kapatid. God is still in control. But this message was given to us by the Lord so that we will be vigilant. We are supposed to be ready, prepared. Hindi tayo nawawala sa sarili. Hindi tayo kinakabahan. Sabi nga ng Lord, di ba, fear not, for I am with you. I will never leave you nor forsake you. Pero dito, pinapakita sa atin ng mga Israelis, nakalimutan nila ang kanilang Diyos. Just like in this generation has forgotten about God. We've forgotten kung gaano kapangyarihan ng Panginoon against this New World Order, no? Hindi, kumbaga, in comparison sa New World Order, yung power ng Panginoon, giant. But we are only looking at the giant problem of this New World Order. So kapatid, do not forget God, His promises, and His power, His miracles. Yan ang dapat mong gawin, kapatid. When you think na parang wala na mangyayari, look back. Ano ba ang kakayanan ng ngayon, Diyos? Kumpara sa mga tao na to. Technically, tao lang sila.
Sabi nga nila sa Tagalog, kumakain lang din yun ng kanin, kumakain lang din yun ng bigas. So bakit ka matatakot sa kanila? After all, secured naman tayo. Whatsoever happens, alam natin kasama natin ating Panginoon. And while on this earth, habang nandito pa tayo, bakit di tayo, kumbaga, maging revelation sa salita ng ating Panginoon para sa sanlibutan na ito na nakalimutan ng Diyos? Dapat tayo ang maging mensahero sa kanilang lahat para malaman nila at makilala nila ang kanilang tunay na Diyos. Ganyan-ganyan po ang ginawa ni Lucifer. Even kay Jesus Christ. Kaya huwag kang magtaka kung gagawin sa ito ni Satan, no, kapatid? Kasi ganyan-ganyan yung ginawa ni Lucifer or ni Satan kay Jesus Christ. Sabi niya, bakit di mo gawin tong bato na maging tinapay? Bakit hindi ka tumalon dyan? Bakit di mo ko sambahin at bibigay ko sa lahat nakikita mo sa iyong mga mata? Because he wanted Christ to forget that he is God. Because in human nature, syempre weak po si Jesus Christ. Nangihina siya. Naging tao siya. Nagugutom, nahihirapan tulad natin. Naranasan niya yung mga naranasan natin lahat, kapatid. And so, Satan attacked him to make him forget, to deceive him. Sabi niya, bakit di mo ko sambahin para makuha mo na lahat na nakikita ng iyong mga mata? So kapatid, huwag tayong mag-isip na parang, why? Bakit ako? Bakit ako dumadanas ng ganitong problema? Bakit ako dumadanas ng ganitong sitwasyon? No. Even Christ himself, inatake siya ng kaaway. So let's be reminded that this, because we have a deceiving enemy, a great deceiver, sabi nga ng Panginoon. So ang focus point sa binigay sa atin ng ating Panginoon, number one, the purpose and plan of God shall stand. Whatever it is na gagawin ng kaaway, yung purpose pa rin at plano ng ating Panginoon na mananaig, hindi po magtatagumpay ang kaaway in the end of all of this. Of course, sa unang paningin, parang siya. Di ba parang minsan nanood ka ng marathon or ng track and field, tumatakbo. Sa lane 5, napakabilis, sobrang bilis. Akala mo siya na panalo. Pagdating na medyo malapit sa dulo, napagod siya. Naungusan siya ng taga-ibang lane, yung parang nanalo. Di ba? And this is what something God will always do. To make the enemy believe, to make human senses believe, tayo mga tao, na parang nagtagumpay ang kaaway. Pero hindi pa nila. Kasi God does not work just like how we work. He does not do things the way that we do. He's different than all of us. So ganyan po. That's why our first focus point sa binigay ng ating Panginoon. Number two, guard your faith. Ingatan mo, protektahan mo ang iyong pananampalataya. Sapagkat ang iyong pananampalataya ang iyong pag-asa. Pag nawalan ka ng pag-asa, kapatid, sa mundo na to, wala na. By wavering, by giving up, the enemy has already succeeded. So if you don't want the enemy to succeed in your life, na mawala pa sa iyo yung mga reward ng Panginoon, you have to protect your faith. You have to protect that hope that God has put on your heart. Kung ano po yung pag-asa na binigay sa atin ng ating Diyos, sa ating mga puso, ingatan natin yan. Sapagkat yan ang dapat at gustong-gustong nakawin ng ating kaaway si Satan. So when you are in trouble, always protect your heart, your faith, your hope. Number one, the purpose and plan of God shall stand. Yan po ang mangyayari. The purpose and the plan of God shall stand. So mananaig po yung plano ng ating Panginoon. Whatever it is na ginagawa ng kaaway, yung plano po ng ating Panginoon na magtatagumpay. So, the Lord of Heaven armies has sworn this oath. It will all happen as I have planned. It will be as I have decided. So, malino na sinasabi ng Panginoon. Dito, declaration ito, kapatid. Ibig sabihin ng Lord of Heaven's armies in the Hebrew word is Jehovah Sabaoth or YHVH kasi wala pong vowel sa Hebrew for our information. Sa Israel language, wala pong vowel. So yung Jehovah, nilagyan lang po yun ng mga vowels para yung mabasa natin yung YHVH. So it's like JHVH pero YHVH po siya or Yahweh in Tagalog. That is Jehovah. Jehovah Sabaoth, the Lord of Heavenly Armies. Kumbaga the commanding general, di ba? The Supremo in Chief, the Commander in Chief. Yan po ang ating Panginoon.
the God of heavenly armies. Meron siyang militar ng mga angels. Sabi niya, kung ano yung aking pinangako, tutuparin ko yan. It will happen. Mangyayari yan sa aking mga plano. Kung ano ang aking desisyon siya mangyayari. So malinaw. Kung anong sinabi ng Panginoon na kanyang plano from the very beginning, whatever the enemy is doing, it doesn't matter, kapatid. You always look to the very basic of things, the very past and the very future. What is our past? It is the Lord. What is our future? It is the Lord. So kung ano nakikita natin sa present, huwag tayong mabahala. Because the enemy wants to deceive us. Iligaw tayo ng landas. Di ba ganyan ginawa niya kay Eva Tadan? Sabi niya, kainin niyo lang to, magiging ganyan, magiging ganon. Ano po nangyari? Diniceive niya kasi mayroong reward si Eva Tadan. Nawala tuloy yung reward nila. Dahil sa deception na ginawa ni Satan because they believe in someone na hindi nila dapat pinaniwalaan. So in the same way, huwag tayo magpaloko. Sapagkat ang plano ng ating Panginoon ang siyang matutupad. Now, why are we saying this? How can we put this in God's word or in God's way or history? No? When we look at it, you look at baby Moses. No? Si Moses, nung pinanganak siya. Kasi marami sa atin, when we talk about the story of Moses, ang lagi naisip lang natin ay, teka, di ba si Moses, siya yung sa Red Sea, naghati ng dagat, di ba? Sinabi sa kanya ng Diyos, hatiin niya yung dagat. Siya yung nag-lead sa kanya sa Promised Land, di ba? Siya yung naging dahilan ng 10 plagues of Egypt, di ba? Doon tayo nakatingin. Pero most of us do not understand kung gaano katindi yung miracles na ginawa ng Panginoon para kay Moses. Paano niya narating niya, kapatid? Can you imagine that, kapatid? Bakit natin ito nasabi? Kasi kapatid, for Moses to be a Hebrew or a slave, to be a royal blood family member ng Egypt, what a great story, kapatid. Pero ganyan magtrabaho ang ating Panginoon. Pinalanta niya si Moses sa Egypt without even the pharaohs and the royal family knowing it. Why? Kasi ang Panginoon, pag kumilos siya, yung hindi mo aakalain. Ganun siya kumilos. Whatever He planned, it will happen. So, for so many years, ganito po ginagawa ng Pharaoh, pinapatay yung mga bata sa Israel. Inuubos niya, tinatry niya ubusin. Pero whatever it is na ginawa nilang masama, binalik ng Lord sa kanila yung balang araw. Dumating yun sa kanila. Kasi sa pagpatay nila ng mga bata, hindi nila naintindihan na meron palang bata na ipapadala sa kanila. Isang kid na hindi nila inaasahan na gagamitin ng Panginoon balang araw para kalabanin sila. And when Moses was separated from his mother, kasi kailangan siya iligtas eh. Dahil lahat ng bata, pag nalaman ng mga gwardiya o ng mga sundalo ng Ehipto na meron kang baby sa iyong bahay, papatayin, automatic si ano yan. Sisibatin, tutuhugin ng sibat, itatapon sa Nile River. Sabi ko nga sa inyo, sa Nile River, punong-puno ng mga crocodiles, punong-puno ng mga hippopotamus. At kung makaligtas ka man doon, yung currents doon, isa sa mga pinakamalakas na alon ang meron sa Nile River kasi running river po ito, napakalakas po na river. So technically, patay ka kagad pag napunta ka ron na kung wala kang bangka o barko na dala-dala, you will not survive. So Moses was saved by his mother, si Jochebed, nilagay siya sa isang basket para makaligtas siya. So pinaanod siya ng nanay niya. Can you imagine yung sakit nun? Bagong-bagong panganak. Kailangan mo iligtas. Kailangan mo hiwalay sa sarili mo para lang maligtas siya. Napakasakit ng kapatid. So hiniwalay siya ng kanyang nanay. But of all places, napunta siya sa may royal family. Sa isang royal princess ng Egypt. At yung royal princess na to, tinake niya si Moses as one of her own son. Stepson technically. Kaya hindi man kinrown si Moses bilang Prince of Egypt, but in royalty, technically in royal terms, he is a Prince of Egypt by blood, no? By bloodline or by royal edicts. Kasi siya po ay anak or stepson ng isang royal family, isang princess.
Ganun po. And why is this important? Kasi someone na slave ay dinala ng Panginoon doon. Ganun po magplano ng Panginoon. So what shall stand ay yung plano ng ating Panginoon. Hindi nila inaakala. Siguro napakasakit kasi nung malaman nila later on na yung ginamit ng Panginoon para atakihin sila, para magkaroon ng 10 plagues of Egypt, para tanggalin lahat ng slaves doon, ay yung pang kanilang stepbrother. No? Yung kanilang step relative na tinatawag. Ganun po gumalaw ang Panginoon. So itong New World Order na to ngayon na meron tayo sa ating panahon, akala nila ganun-ganun lang yun. For one thing for sure, God will do something that will make them crazy. Kasi hindi nila akalain ng kanilang kaaway manggagaling sa kanilang sariling organization. Sila mag-aaway-away. Ganun po gumalaw ang ating Panginoon. So kumbaga parang sila, they were still moving their chess pieces. Ang Panginoon, checkmate na. Ganun na ang Panginoon. Nakita niya na yung uling galaw. Ganun po gumalaw ang ating Panginoon. So, it's really exciting when we read the story of Moses. Kasi naisip natin yung mga 10 plagues, naisip natin yung mga Red Sea moment. But we tend to forget, kapatid, yung time na baby pa lang siya. Kung gaano po katinding miracle ang it required for him to survive the Nile River, kung paano siya nawalay sa mama niya. And then later on, naging royal family siya, naging royal blood. At iniligtas pa siya ng Panginoon after kasi nakapatay siya ng isang Egyptian. Only to return one day because God called him to go back to Egypt to free his people. So nakita ba natin, kapatid? You might think that wala ng pag-asa, pero God is telling us to rejoice, brethren. Rejoice, brothers and sisters. For your deliverer, your God, is in your midst. Kasama natin siya. Hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwan. Sabi nga dito yung nangyayari sa kanila, it's like it strike the heart of the Pharaoh, of the royal family, kasi kapwa nila royal family member na rin si Moses. There were stories or scholarly studies na ang Pharaoh na to ay si Thutmose the third, or Thutmose the third. And then pagbasta nyo, pangalan ni Moses is Moses, di ba? Moses, kasi Moses means drawn out from the water kasi kinuha siya ng nanay niya mula sa ilog, sa tubig. Di ba? Kaya Moses, drawn out from the water. And yung kanyang counterpart na Pharaoh during that time ay si Thutmose the third. Sinasabi nila na possible na mama ni si Hatshepsut or si Queen Hatshepsut. No matter what it was, grabe po yung ginawa ng Panginoon. For someone na gamitin ng Panginoon to infiltrate the very ranks of the Egyptian elites. Yung mga elitistang tao to, napakayayaman, the superpower in the world during that time. Tandaan natin, ang King of Egypt or Pharaoh of Egypt is also the high priest. Kaya grabe po yung challenge na meron sa kanyang power. Kasi he is also the leading religious authority. Kumbaga siya ang pinaka-main pastor, pinaka-main arsobispo, or parang father figure ng religion nila. He's descendant from the gods daw, sabi nga nila, the son of Ra. And for God to challenge it, to show them na hindi talaga sila ang Diyos. Kaya yung 10 commandments na nakita nyo, it's that, the 10 plagues na nangyari, yung 10 sakuna na nangyari sa Egypt, it was a challenge to their gods, to the gods of Egypt. And God used Moses to challenge them. Kaya unang-una pong, kumbaga yung first fire na tinapon ng Panginoon doon, yung ahas, di ba, yung staff na tinapon ni Moses. Kasi po yung cobra, di ba naging cobra yung staff niya, yung kanyang tungkod na malaki, mahaba. Why? Ang ahas po, ang cobra, sa paningin ng mga Egyptians ay simbolo ng pagiging gods nila. ng mga Pharaoh ay God. Now God is telling them that I'm throwing out to the ground this staff because this is a cobra and you are a cobra. And I'm more powerful than a cobra. These things you cannot hear, kapatid, basta-basta.
sa mga preaching. But God is telling us today that this is how He is treating this new world order. They're nothing in the eyes of the living God. They might think that they are in control, but they are not. And God can use the smallest of people for His own glory. Wala pong maliit, wala pong malaki sa ating Panginoon. Gano'n man makapangyarihan ang Pharaoh during that time, nagkamali siya. Because binangga niya, hindi kayang gibahin. Yun ang ating Panginoon Diyos. Second point na binigay sa atin ng ating Panginoon is guard your faith. Ingatan mo, depensahan mo ang iyong faith, ang iyong pag-asa, kapatid, na meron ka sa puso mo. Kasi natatabi mo ang pag-asa, napakalaking halaga niyan. At yan ang gustong-gustong kukunin or aagawin ng kaaway. In Hebrews 10:23 in ESV version, let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. Siya na nag-promise sa atin ay faithful. So kailangan daw natin na panghawakan, kapatid, yung pag-asa na binigay sa atin ng ating Panginoon. Sapagkat yan ang gustong-gustong nakawin o ragawin ng kaaway sa atin. Why is it important for us? Because waiting time, kapatid, when we are waiting sa para sa ating Panginoon, this is battle time. This is the time that we are battling against the enemy. Before the rewards, before the great battles, meron muna tayong dadaan na matinding gera para i-prepare tayo sa labanan. At kaya gusto-gusto ng kaaway, bago ka pa makarating doon sa pupuntahan mong landas, kasi di ba may landas tayo, bawat isa sa atin meron tayong promised land, ipigilan ka na niya. Tatapusin niya na yung iyong purpose bago mo pa marating ang iyong purpose. That's all what he always wants to do. Kaya nga, to kill, to steal, to destroy, para pumatay, magdakaw at manira, magwasak ng buhay. Paborito niya. Kaya huwag kayong magtataka pag may mga taong nawawalan ng pag-asa, may mga pamilya na nagkakahiwa-hiwalay, magkakapatid na nag-aaway-away, di ba? Mag-asawa na ayaw na magkita, ganyan. Why? It's just not because of them. Not just because of us. But it is Satan's design. Para kung ano man yung plano ng Panginoon para sa buhay nila, hindi nila makamit. Hindi nila makamtan. So dapat mong ganyan katumingin, kapatid. Spiritual in all things. Not just physical. It's okay to be physical, but you should be more spiritual in life. Para mas makita mo ngayong Panginoon paano siya kumilos sa iyong buhay. Kaya imagine mo na lang kung hindi nawala na ng pag-asa si Moses. Noong time na nakapatay siya. Tumakas na lang siya, hindi na siya bumalik doon. Pero hindi. Nagtiwala pa rin siya sa ating Panginoon. And why do we say that? For your information, kapatid, for our information, he was supposed to be prince, but he did not accept the calling to be priest or prince. That was in Hebrews, no? Sa book of Hebrews. Nasulat yan, kapatid. Nireject niya yung title as the royal prince. So he was never called the prince of Egypt. But he was supposed to be. Why? Because he doesn't want to be part ng mga elitista na yun, ng mga New World Order. Kaya pag tinitignan natin itong New World Order, no, pag titignan mo yung mga leaders na meron tayo sa ating mga iba't ibang bansa, tignan mo yung leader mo. Naniniwala ba siya sa New World Order o hindi? Tignan mo yung pastor mo, yung church leader mo. Naniniwala ba siya sa New World Order o hindi? Doon pa siya dapat sumama o hindi? And that's very important. Because yung mga bagay na pwede mo kumuha sa'yo ng pag-asa. Pag dumating na ang kapahamakan, mawawalan ka ng pag-asa kasi doon ka nakatingin. Doon ka nakatingin sa tao, hindi sa Panginoon, hindi sa ating Diyos. So dapat tayo doon tumingin sa ating Panginoon. At ganito po yung ginawa ni Moses. Even if, sabi nga, kabado si Moses, sabi nila. Kasi parang feeling niya, hindi ko karapat-dapat, medyo uutal-utal ako para di ko kaya magsalita na maayos. Hindi ako gagamitin ng Diyos. Sabi ng Lord, sino ba may gawa ng bibig? Sino may gawa ng mata? Sino may gawa ng tenga? Di ba ako? Ako lumikha ng lahat ng bagay. Bakit ayaw mo makinig? Pinapapunta kita ron. Magsalita ka. Tell them, let my people go. At kinakabahan ng gusto si Moses, hindi ko kaya magsalita, Panginoon. Huwag ako.
Bakit ako? Diba? Madalas ganun tayo. Bilang anak ng Panginoon, parang feeling mo, hindi ako karapat dapat sa church. Parang, bakit ako maglilingkod? Bakit ako mag-ministry? Baka mapahiya lang ako. O baka mapahiya akong Panginoon. Diba? That's wrong, kapatid. God calls every one of us, each and every one of us, for His great purpose, for His higher calling. Because God loves us and sees special in every way of us. Bawat isa sa atin sa Kanya ay special. Mahal tayo ng ating Panginoon. May iba't iba lang tayong calling. May people who are called to preach, people who are called to sing, diba? To usher in, to support. Many different callings, to pray, to intercede. We are called in so many ways, kapatid. Pero sa lahat ng bagay niyan, ang pinaka-importante, kapatid, is pag-asa. Huwag kang mawala ng pag-asa. Kaya kahit na may ganito, they're doing the 7-year plan. They have a 7-year plan na tinatawag nila. It doesn't matter. Kasama natin ang ating Panginoon, katuwang natin siya, hindi kita babayaan, niiiwan lang. Ililigtas na tayo, kapatid, in the exact moment na kailangan natin ang kanyang tulong. Hindi tayo iiwan. And our takeaway, the conclusion na binigay sa atin ng ating Panginoon, is God loves us, kapatid. In all of these things, mahal tayo ng ating Panginoon. Yung enemies ng Panginoon, the enemies of God, will taste His power, signs, and wonders. They may think that they are leading right now, they are having the upper hand, but no. Yung pagmamahal sa atin ng ating Panginoon, ng ating Diyos ang mananaig. At yung mga kaaway niya, nakikita natin, dating ang time din na natin sila makikita. Mawawala sila na parang abo. Tatanggalin sila ng Lord sa equation. It's not yet the time of the enemy, but they're trying to start it, to initiate the era of the Antichrist. But they are wrong. It's not yet time. Because wala pang great harvest, kapatid. Wala pang great revival. Sa tingin mo ba papayag ang Panginoon na magra-rapture lang? Na parang wala lang, darating na lang siya ganun, na parang talunan tayo bilang mga anak niya. Diba sabi nga ng Panginoon the gates of hell will not prevail against it. Which will not prevail against? Saan? Saan ang kaaway hindi magpaprevail? Sa atin, sa anak ng Diyos. The body of Christ, the church itself. Hindi po magtatagumpay ang kaaway laban sa atin sa pagkatuwang natin ng ating Panginoon. So rejoice, brethren, for your deliverer is in your midst. Kasama natin siya. Hindi tayo iiwan, kapatid. In Deuteronomy 26:8, in the NLT version, so the Lord brought us out of Egypt with a strong hand and powerful arm, with overwhelming terror, and with miraculous signs and wonders. So, one thing that we should be reminded, kapatid, ay nung dineliver ng Panginoon ang Israel, hindi lamang sila parang pinaalis lang, o ilabas na kayo sa Egypt, kung may gate, dadaan na kayo doon, okay na, kapatid. No? Hindi po ganun kumilos ang Panginoon. With a loud bang, with flying colors, and with explosions. Ganun, kapatid, na nangyari. Paano yun, kapatid? Di ba? Yung 10 plagues of Egypt, nakalimutan mo na. Bago sila umalis ng Ehipto, nagkaroon ng 10 plagues. Signs and wonders and miracles na pinakita ng Panginoon. Kung merong sigalot, merong sakuna sa Ehipto, pero sa kabilang banda, sa kabila ng baryo lamang sa Goshen, ay wala pong nagaganap na kaguluhan. Wala pong namamatay. Madilim sa kabila, walang araw, pero sa kabila may araw. Saka nakakita ng ganong, kapatid. Sa kabila may umuulang snow or niebe na talagang kasinlaki daw ng mga tipak ng bato. Nagkakandamatayan ng mga animals at mga tao. Pero sa kabila walang umuulan na niebe. Sa kabila may mga iba't ibang uri ng mga infestations of animals and disease. Mga sakit at karamdaman at mga salot ng mga animals. Pero sa kabila, wala. What was it? It's the separation, kapatid. There's that distinction na pagmamahal ng Panginoon ng kanyang pag-ibig na pinapakita niya sa pamamagitan ng kanyang signs and wonders and miracles kung kanino ba talaga siya. Sino yung kumakampi sa kanya? Sino yung kakampi niya? Tayo yun, kapatid. So, huwag kang mawala ng pag-asa sapagkat kasama natin ang ating Panginoon. And what He will do when He shows His mighty power, He will do it with an overwhelming terror and miraculous signs and wonders using His strong hand. Kung paano niya tayo deliver by way of miracles,
signs and wonders. So yun dapat ang abangan natin, kapatid. Ako, excited na ako dyan. Lord, paano kaya yun? Itong generation na to, hindi na naniniwala sa'yo. Walang tiwala sa Lord ang mga tao sa panahon namin ngayon. Pero naniniwala ako, Lord, pagdating ng time ngayon, grabe ang gagawin mo mga miracles. Di ba nga lagi kong pinapaalala sa inyo, nababanggit natin yan. Kapag earthquake, nagiging, yung mga atheists, biglang naging religyoso. Ayaw na nila sa Lord. Pero pagka lumindol, kapag merong ay pagyanig na nagagarag, napapatawag silang, Lord, patawarin mo ko, Lord. Diba? Kasi ganun tayo. That is our nature. Because we are supposed to be worshipers, kapatid. We were created by God to be a worshiper. So bumabalik tayo, nagde-default kapag natatakot ang mga tao, nagde-default, napapatawag sa Diyos. Yun ang nangyayari, kapatid. In Deuteronomy 7:8 in the New King James Version, but because the Lord loves you and because he would keep the oath which he swore to your fathers, the Lord has brought you out with a mighty hand and redeemed you from the house of bondage, from the hand of Pharaoh, king of Egypt. What is the key word here? Lord loves us. Love. Sapagkat mahal tayo ng ating Panginoon, tayo ay kanyang i-redeem from the bondage that has been cast on us. Kung ano yung nailagay sa atin, gusto yung sumakop sa atin, tatanggalin niya natin ang Panginoon. How? And why? Sa pamamagitan ng power ng Panginoon, through His mighty power and because of His great love. So siya ngayon namatay para sa atin sa krus ng Kalbaryo para tayo iligtas sa kasalanan natin mula sa ilabas tayo at di tayo makapasok ng impyerno. Ano pa kaya ngayon, kapatid? Natutulog na ba ang Diyos? Sabi nga nung kanta, di ba? Hindi po natutulog ang ating Panginoon. 24/7 and more. Sapagkat ang ating Panginoon ay hindi po siya limited by time. Ang ating Panginoon ay hindi matutulog para sa kanyang mga anak. Mahal tayo ng ating Panginoon. Hindi niya tayo pababayaan. And alam niyo, kapatid, when I look at this story, I remember po yung kanta ng ng Prince of Egypt na movie. And napakaganda ng kanta. It always reminds me kung gaano po kabuti ang Panginoon. But sometimes all we have is hope and faith. Diba? Yun na lang ang meron ka. Wala ka nang makita. Wala ka nang makitang pag-asa. Pero that small hope, that small glimmer of hope is the best thing that you can have. Can you imagine yourself, kapatid, na isa sa kang kulungan, na madilim, walang kailaw-ilaw, pero meron ka lang isang maliit, naggabutil na ilaw. It will lighten up whatever it is. Kung gaano man ka-dark yung mundo na yan na meron ka, magliliwanag yan. Dahil sa maliit na ilaw na binigay sa natin. Right now, the elites think that they have all the power, all the fame and the riches. Ito New World Order na ito, feeling nila, tagumpay na sila. Nalatag na nila ang kanilang lahat ng mga plano at wala nang makapipigil sa kanilang mga plano. But they were wrong. Just like the Pharaoh were wrong, ganun din po sila. Nagkakamali pa ang New World Order na to. Kaya nga pinipilit ng Panginoon, sinasabi sa kanya, let my people go. Sinasabi ni Moses, let my people go. Hindi po nagpapaalam ang Panginoon sa kanya. But God is commanding him, let my people go. Why? It is for him, para makaligtas pa siya kasi hindi niya alam, mapapahamak na siya. Destruction is upon him, the Pharaoh. Pero hindi niya nakikita to. Kasi naisip niya yung power. Paano yung pag wala na akong power? Paano? Sino bang gagawa ng mga pyramids? Sino gagawa ng Sphinx? Sino gagawa ng obelisk? Sino gagawa ng mga structure dito sa lupain namin? Sino yung pahihirapan namin? Wala na. Diba? Nakita mo yung mga pyramids ngayon, ang lalaki, gaganda, grandeur, diba? Pero nanggaling yung paggawa ng lahat ng mga ito sa mga slaves. The slaves who were the Hebrews or the Israelites. Yet, God did not forget about the Israelites. He still did what he was supposed to do, whatever what it was, his purpose and his plan, nilatag pa rin ng ating Panginoon. In the same way, I believe, kapatid, na gagawin ng ating Panginoon in this generation. He will deliver us. Hindi niya tayo iiwan
ni pababayaan man. Kaya, we might think that it's impossible, pero like that song, many nights you pray with no hope anyone could hear. Sabi nga, but you must believe in miracle, the miracle that only God can give. Kapatid, maniwala ka sa himala ng ating Panginoon. May kaya siyang gawin sa ating problema, sa ating hinaharap ngayong panahon. Walang imposible sa Panginoon, kapatid. Ano man ang meron ka sa mundo na to, ano man ang iyong hinaharap, ano man ang troubles mo, alam na alam yun ng ating Panginoon. And in Exodus 14:13, the NIV version, this is our last verse na binigay ng Panginoon. That day the Lord saved Israel from the hands of the Egyptians. And Israel saw the Egyptians lying dead on the shore. Darating ang araw, kapatid, yung New World Order na yan, yung grupo ng World Economic Forum na yan, yung leadership ng United Nations, ng WHO, at lahat ng kalokohan nila ng World Economic Forum na yan, they will be punished by the Lord for what they have done into humanity in the name of climate change, in the name of population control. Whatever it is that they do, ipapunish sila ng ating Panginoon. Hindi papayag ang Panginoon na magtagumpay sila. What they did, they will be made to pay and pay with their own lives. Ganun na ganun po ang ginawa ng Pharaoh because he led the troops of the Egyptian troops para habulin ng Israelites. So I can only imagine yung mga Israelites, teka, bakit hinabol tayo? Ngayon nakatawid na tayo, andiyan pa sila, paparating na sila. Diba? Dumadagundong sa galit. Tandaan natin, hindi lang po gusto silang kunin ng Pharaoh pabalik sa Egypt. Galit na galit po ang Pharaoh at ang lahat ng mga Egyptians kasi namatay po ang lahat ng panganay sa buong Egypt. That was the last plague na binigay ng ating Panginoon sa kanila. Last na sakuna na binigay ng Lord. Bilang lesson for them to learn that they are not gods. That this new world order na tulad na sinasabi ni Yuval Noah Harari, that they have become gods. No, you are not God. There is only one God. And that God loves us. And He will show us in our own eyes, in our very own eyes, just like He did with Israel. When He saved Israel, nung niligtas ng Panginoon ng Israel, nakita nila sa kanilang mga mata, the Egyptians lying dead on the shore. Nakita nila patay na lahat ng mga Egyptians. And this serves as a warning to the New World Order. You might think that you are ruling right now, but your days are numbered in the mighty name of Jesus Christ. For every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord of all. And God has your days numbered. Repent while there is time. Repent. Humingi ng tawad sa ating Panginoon. Sapagkat ang ating Panginoon ay kasama natin, kapatid. Hindi niya tayo pababayaan. Even if there are evil people na mayroong tulad ito. Pero sinasabi ng Panginoon sa New World Order, let my people go. Let my people go. Let my people go. Yung po mensahe ng ating Panginoon for today. Salamat sa ating Panginoon na buhay. Salamat sa kanyang napakagandang mensahe na binigay sa ating lahat. Napakabuti na ating Panginoon. And for those that are first-timers dito sa mensahe na ito, kapatid. Maybe you do not know me, you do not know Ancient Doors Church, and maybe hindi mo pa kilala ang ating Panginoong Jesus. Kapatid, there is someone who loves you, who wants to give the best for you in your life. Kapatid, sapagkat all of us are bound to die one day. Alam mo ba yun? Na bawat isa sa atin, hindi tayo makaliligtas sa kamatayan. Sapagkat bawat isa sa atin, it's either a lifetime natin kung hindi tayo mamamatay sa aksidente or sakit, mamamatay tayo within 90, 100, or 110, or 120. May limit ang buhay natin, kapatid. At pag tayo nawala sa mundo na to, dalawa lang ang destination natin. It's either hell or heaven. So mamimili ka lang, kapatid. I'm pretty sure you will never want to go to hell. Ayaw mong pumunta sa impyerno. At kung gusto mong pumunta sa langit, kapatid, there's only one way to go there. To be able to come to heaven one day. And that is by believing in Christ Jesus. Why? Sino ba si Yesu Cristo? Siya ang iyong Panginoon Diyos at tagapagligtas. At kung mananampalataya ka sa Kanya ngayon, kapatid, maniniwala ka, magpaparay ka sa Kanya, na siya ay namatay para sa iyo sa krus ng Kalbaryo at nabuhay muli after na 3 araw upang iligtas ka mula sa impyerno para makarating ka sa langit. Siya na naging ultimate sacrifice para sa iyo. Sapagkat bawat isa sa atin ay supposed to go to hell.
dahil sa ating kasalanan. Walang sino man ang lalapit sa Panginoon. Pero dahil sa pagmamahal niya sa atin, pinadala niya ang kanyang sariling anak ng Ama, pinadala niya ang kanyang anak na sa Yesu Kristo para tayo iligtas sa pamamagitan ng krus ng Kalbaryo. Now, kapatid, if you will pray this prayer with me today and believe with all your heart, with all your soul, with all your might, that He is your Lord, your God and Savior, at ikaw ay hihingi ng tawad sa iyong kasalanan, then God will save you and give you the gift of eternal life in heaven one day. Kapatid, if you want to receive that, pray with me today. Let us pray. Panginoon, aking Diyos at tagapagligtas, aking Diyos at tagapagligtas, tinatanggap kita tinatanggap ng kita aking buong puso, ng aking buong isip puso, at kaluluwa. isip at kaluluwa. Humingi ako ng tawad Humihingi ako ng tawad sa lahat ng aking mga kasalanan. sa lahat ng aking mga kasalanan. Baguhin mo ako, Panginoon. Baguhin mo ako, Panginoon. Panginoon, Panginoon, tinatanggap ko tinatanggap ang ko buhay na walang hanggan ang buhay na walang hanggan na regalo mo. na regalo mo. Balang araw, Balang araw, alam ko makakasama kita sa langit. alam ko makakasama kita sa langit. Salamat, Panginoong Hesus, Salamat, Panginoong Jesus. at ako ay niligtas mo. At ako'y iniligtas mo. Tulungan mo ako magbago Tulungan mo ako magbago sa pamamagitan ng Espiritu Santo. sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Maraming po salamat. Maraming pong salamat. Ito ang aking panalangin Ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. sa pangalan ni Jesus. Amen, amen at amen. Amen, amen. If you prayed that prayer, kapatid, congratulations sa'yo. You are now a new creation. The old has gone, the new has come. God loves you more than you can ever imagine, kapatid. I'm pretty sure you want to grow more in faith sa ating Panginoon. And if you want to know more about Him, I urge you, kapatid, to reach out to us in Ancient Doors Church social media platforms, and we will be more than happy to help you out, kapatid. Congratulations sa'yo, and God be with you all the days of your life.